Ito po mga kababayan. Unahin natin itong kay Boying Rimulya at kay Bilyar. Naku po mga kababayan. Ito mga kababayan, yung ating ano ngayon na patungkol dito kay Boying Rimulya at sa mga Bilyar. Diyos ko po. Mga kababayan, talaga namang mangangatog po no dito at matatakot dito ang mga Bilyar. Mga kababayan, kasi alam niyo kung bakit. Ito po ito, i-search ko lang Ayan, Bilyar. Ayan, Rimulya. Nako, ito na mga kababayan. Ito po Ito po mga kababayan ay nag-umpisa po ito. Ito po nakalagay dito, task force. Task force just for Bilyar itself. Nako po. Mga kababayan, bumuo po ng task force, no? Ang ombudsman, mga kababayan, para tawag dito imbestigahan itong mga Bilyar. Naku po, Diyos mio Marimar. Diyos ko po mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan, itong patungkol nga sa ito po, nag-umpisa kasi ito mga kababayan nung DOJ pa si Boying. Nakalagay dito, DOJ Secretary Rimulya, nasa 18 billion na halaga ng mga proyekto sa Las Piñas nakuha ng pinsan ni Senator Mark Villar noong siya'y kalihim pa ng DPWH. So ngayon mga kababayan, eto na. Kasi nakarating po dito mga kababayan at according din po sa isang congressman na si Mark Santos, no, ay ang sabi dito ang sabi dito mga kababayan ay yun daw mga subdivision ni Villar, yung mga kalsada mula sa highway papunta sa subdivision, ang pinagawa pala dyan ay galing sa pondo ng DPWH. Yung mga tawag dito, yung mga may tawag dyan flood control sa gilid ng mga subdivision ni Villar, ay ang nagpondo din po niyan ay DPWH. Yung mga pinagawa na mga flood control, doon yung mga nasa gilid or katabing ilog, katabing dagat, no, diyan sa mga property ni Villar na ginawa nilang business, itong real estates, no, or mga house in lot na binibenta, yung kalsada diretso sa mga bahay na bininta nila, mga kababayan, ay galing pala yan sa pondo ng DPWH. Naku po. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Ito po ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Billiards naman po kasi the original subpoena of the House was intended for 4 firms. Pero as it turned out, wala to yung firms na connected sa Villar. Kasi they're not it's motion trail, not IND. So, kamusta po yung investigation? Let's face it, no? The whole, there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements, no? So definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. There are favorite district offices where they give very high SOPs, no? And maliwanag na yun, no, sa findings ng ICI. So it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Naku, Without patay. the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. Ala. Kaya rinig nyo mga kababayan, yung sabwatan ng mga senador, ng mga congressman,
yung tumatanggap ng SOP. Yan yung sinasabi ni PBBM doon sa sunan niya, yung for the boys, SOP, kickback dito, kickback doon, natatanggap ni congressman, ni senador, ni gobernador, ni mayor. Hindi po yan mangyayari lahat kung hindi dahil sa mga secretary, undersecretary ng DPWH. Kasi mga kababayan, ganito yan eh. Hindi po si congressman, si governor, si senador, si mayor makatanggap ng kickback, dito sa mga flood control, project or funds or pondo kung hindi po ito inaaprubahan ng DPWH, Sa madaling salita mga kababayan, ang punot dulo dito, talaga ang mapuputukan dito si Bunuan, si Bernardo, si Villar. May isa pa yung dating pumalit kay Villar pero hindi naman natin nakitang sangkot yun kasi pumalit lang yun kasi tumakbo si Mark Villar ng pagkasenador. So ngayon mga kababayan, ito na nga ang sabi na bubuo daw ng task force, itong ombudsman, sabi ni Remulla, new task force being set up for Villar's Bacoor Las Piñas project. Naku po, mga kababayan, halaka, Diyos ko po. Imbestigahan na rin ang mga Villar. Ito po, mga kababayan. May ads lang ha. Kaya mga kababayan, magpapasalamat po tayo kay Remulla. Flood control projects. Pero, aminado si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi dapat madaliin ang case build-up sa mga isinasangkot sa katiwalian. Kabilang na ang mga mambabatas, contractor at opisyal ng DPWH. Iniimbestigahan din ang sinasabing 18 billion pesos na kontratang iginawad ng dating DPWH Secretary na si Senador Mark Villar sa pinsang kontraktor. Sakop nito ang mga kontrata para sa flood control building at road projects. Ayon kay Secretary Remulla, sakop din ng investigasyon sina dating Senador Cynthia Villar at anak na si Senador Camille Villar. Patay. Kaya first kasi nga yung contractor doon sa lugar nila. So, that's a prohibited interest. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. It's just a media gives us the leads that we have to follow. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag sa issue ang mag-iinang Villar. Nako po, patay kayo dyan mga kababayan. Talagang iyayariin po talaga mga kababayan. Talagang iyayariin po talaga ni Boying. Kasi bakit mga kababayan? Questionably po kasi. Kasi bakit mga kababayan ganito? Yung kalsada kasi sa kanila, mga kababayan, halimbawa, meron akong halimbawa dito tayo sa may Cavite. Yung Cavite, 'di ba may highway 'yan. Sabihin natin dito tayo sa Molino, yung Molino Cavite Highway yan. Merong iskinita dyan papasok, papunta sa village ni Villar. Kung example lang ha, iskinita yan, tapos papasok dyan sa village ni Villar. Ngayon mga kababayan, yung village na yun, ginawa yun sa pamamagitan ng pondo mula sa DPWH, papunta dun sa ilang mga daan-daang bahay na house and lot na negosyo nila. Ngayon mga kababayan, instead na gastusan nila, punduhan nila sa sarili nilang bulsa, kasi sila naman ang nagmamay-ari ng development dyan sa lupa na yan, mga real estates na yan. Yung flood, yung ilog, para hindi pasukin ng baha yung kanilang negosyong mga real estates. Yung flood control na ginamit doon ay galing sa DPWH. Yung kalsada, yung flood control, pondo ng DPWH. Samantalang ang kumikita dyan ay sila, hindi ang taong bayan. MRM dito sa Cavite na may-ari mga Villar, lalo na sa mga bahay, di ba? Ito po mga kababayan, isa sa patunay na mismo yung congressman na tumalo, mga kababayan. Yung congressman na tumalo kay Cynthia Villar, ito po mga kababayan, si Mark Santos to Villar. Ito po mga kababayan tingnan natin. Yung kanyang told me that when
ko na daw siyang kamayan kasi sinisiraan ko daw yung family nila. So, Ito ba yung nag-viral video Right. last October? yes, oo. That's right. Yun yung nag-viral video wherein he cast me dun sa inside the church. There were issues before na nagkaroon daw kayo ng alitan. Can you describe to us, ano ba itong alitan na ito? Actually, nagkaroon ng incident sa isang church during a town fiesta concelebrated mass. Hindi ito eh. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat na award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamayari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Kita ninyo, halos lahat po mga kababayan, no, ng mga project or ng mga negosyo nila ay napunta lahat sa kanilang lupa. Yung mga proyekto sa DPWH na dapat gagawin mo yan sa mga kalsada na para sa pampubliko, napunta halos lahat doon sa loob ng kanilang property. Yung mga kalsada mula sa syudad, papasok sa kanilang tinatawag na Villar City, lahat po yun galing sa DPWH ang pondo. Hindi po sila kumuha doon ng pondo mula sa kanilang bulsa o mula sa kanilang negosyo. Lahat po yun galing sa pondo ng taong bayan. Naku po. Continue. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar
na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Nako. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang Nako. presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At Patay. ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Lloyda Dumali. Nakakita ang aming team ng 2 kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang 2 kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alamanan na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 19 ang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Lloyda Dumali. 2014 nang umaten si Mabisto Dumali na. sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Patay Ang anak ka nito dyan. na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi, makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Patay Sa ka pagsisiyasat dyan. ng aming team, Listado. napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Patay. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid Diba? ng kanilang Kita tulong sa nyo? lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero Kita ninyo mga kababayan, kunik-kuniktado. Diba? Kung hindi pinsan, kaibigan, kamag-anak, alam mo sa totoo lang mga kababayan, sana po yung ating batas, ipagbawal nyo po sana yung political dynasty. Kasi bakit? Hindi na nga maganda yung pamamalakad nung nauna, yung lolo, sumunod yung apo, o sumunod yung anak. Tapos yung anak naman, ganun din ang ginawa, hindi maganda ang pamamalakad. Nung tumanda na, nagretiro na ang anak, yung apo naman. Ngayon, nung hindi naman sumunod ang apo, hindi rin gumawa ng maayos ang pamamalakad, sumunod yung pinsan. Pagdating kay pinsan, yun namang anak ni pinsan. Tapos yung anak ni apo. Edi na dubli-dubli na ngayon. Tapos lahat sila puro mga walang kwenta. Kaya nga tigil-tigilan nyo na sana, no? Sana ang Comelec magpasa ng batas na itigil na ang dynasty law. 'Di ba? Yung political dynasty law kasi walang nangyayari. 'Di ba? Kita ninyo? Halimbawa, katulad kay Sara ngayon. Si Sara naging vice president, pero pag tinanong mo ano bang nagawa niya sa Pilipinas? Nga. Kasi bakit siya nanalo? Kasi presidente ang tatay niya. Ngayon si Sara, tatakbong presidente. Tapos isang beses lang ang presidente tumakbo, sa sunod hindi na pwede. Sino ang sunod patakbuhin? Yung kapatid na naman, si Baste. Pag hindi na naman tapos na ang termino ni Baste, susunod naman si Pulong. Pagkatapos ni Pulong, susunod naman si Kitty. Tapos lahat sila pare-pareho lang ang ginagawa. Walang kwenta. Diba? Kita ninyo. Dapat itigil nyo na yan eh. Alam nyo, naniniwala ako, itong mga bilyar, pumasok ito sa politiko, ito si Camille, si Cynthia, si Mark, hindi para magnakaw. Para saan? Para protektahan ang kanilang negosyo. Kasi kung naalala ninyo noon, walang nag-iimbestiga dito nung panahon ni Digong. Kasi bakit? Mga bilyonaryo to, mahirap kalabanin. Yun ang nasa isip ng mga kukontra. Ngayon si Boying, bumuo ng isang task force or isang samahan na mag-imbestiga dito sa sangkot na 18 billion. Naku po, mga kababayan. Kita ninyo. Anong sabi ni Boying? Bumuo na sila.
Naku, patay. Kita ninyo, suma total natin na, i-continue natin kung magkano ang pondong nakuha nila. Mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayon DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emeline na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. Diba? May 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng Kita umano'y ninyo, 18.5 billion ang nakuha nila sa 300 plus contract. Kita nyo yan? Ha? Diyos ko, 18.5 billion. Talaga naman, pag naipon mo yan. Pag naipon mo yan, tas mag-business ka pa, tas business ka ng business. Hindi, manganganak na manganganak yun. Hindi lang billion, trillion pa. Diyos ko po. Alam nyo, yung salitang milyon, kapag mamanalo ka ng 1 milyon, tuwang-tuwa ka na eh. Billion pa kaya? Di ba mga kababayan? Ilang libong 1,000 yun? Ilang milyong 1,000 ang 1 bilyon? Diyos ko po, napakarami. Napakalaking pera po yan. Ang tanong, lahat po ba ng proyekto na yan? Wala bang substandard dyan? Lahat po ba ng mga proyekto na yan? Wala bang kickback dyan? Napakalaki talaga mga kababayan. Kaya yun po, gumawa or bumuo ng task force ang ombudsman para imbestigahan ito. Nako po, kung kamakailan lang nabalitaan natin sa post ni Ramon Tulfo na nagwala daw itong si Villar sa loob ng ICI. Iniskurtan daw ito ng mga sundalo, pinalabas. Nako po. Nako, walang sinasanto si Buying.